Ayan, ako naman po mag-share. Ah, sa ating pagdiriwang po ng kaarawan ng ating church, ay gusto ko pong magpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay sa pamamagitan ni Jesus at of course sa 611 na kanyang simbahan. Sisimulan ko po sa simula, pero saglit lang po ito. Hindi naman siya detailed masyado. So taong 2013, nagsimula ang paglalakbay ko kasama ang Panginoon noong ako ay third year sa kolehiyo. Pamaya pa yan, Pao. Ayan, sa kolehiyo. So, isa sa mga boardmate ko ang nag-imbita sa akin sa 611 Church. Sa aking pagka-mausisa, ay sumama ako na walang inaasahan na kahit ano. So, sumama lang ako kasi kaibigan ko po siya si Katrina Kaluya. Magkababayan po kasi kami, kaya naging kaibigan ko siya. Nanibago ako, honestly, kasi ako po ay dating Catholic. Dahil pagpasok pa lamang po dyan sa hagdan, nasa fourth floor pa po noon ang 611 Church. Nanibago po ako dahil may mainit nang bumabati sa akin. So, hindi naman po sa pagkukumpara. So, sa Catholic Church po kasi walang ganon. Basta papasok ka na lang ganon. So, maging po sa pag-awit, sa pagtugtog, talagang nawindang ako kasi may drums. So, full band. Maging sa oras ng pagdarasal at higit sa lahat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bawat salita at mensahe ay para bang personal na pangungusap sa akin ng Panginoon. Gayunpaman, sa mga taong yon, ang pagpunta ko po sa simbahan ay hindi kadalasan. So marami po akong absent. Pag ini-invite lang ako pumupunta. And maraming umaagaw po sa attention ko at hindi maayos ang aking priorities. Gaya na lamang ng pagkalulong ko sa computer games. So sa tuwing Biyernes at Sabado po ng gabi, kapag weekends, kaya ko pong maglaro ng magdamag kasama ang barkada. So uso pa po noon ang computer shop, overnight sa computer shop, ganyan, naglalaro. Madalas kaming manalo at tuwang-tuwa ako kapag pinupuri ako ng mga barkada ko sa galing kong maglaro. So pakiramdam ko ay tanggap ako at doon ako nababagay. Ako rin po ay naglalasing, mapagmataas, maiksi ang pasensya o magagalitin, mapanghusga, lulong sa panonood ng malalaswang panoorin at marami pang iba. So naghalo-halo na po lahat yan especially nung college life ko kasi malayo ako sa mga kapag-anak ko kasi taga Jones Isabela po ako. So nag-aral po ako sa Tuguegarao. Sa loob ko ay may dala-dala akong sugat na hindi ko lubos maintindihan. So ako po kasi ay lumaking walang kinilalang ama. So I am fatherless. Hindi ko po siya kilala, hindi ko siya nakita. Bihira lang namin pag-usapan ni mama kasi parang pati siya is hindi pa siya masyadong ganun ka-healed doon sa nangyari. Nag-abroad po kasi siya noon sa Bahrain at doon po siya nabuntis, umuwi ng Pilipinas. So papansin nyo parang kakaiba tong taong tong tsura niya. Kasi po from Bahrain po niya ako nakuha. Ayan. Kinidnap pala ako. Okay. So yun po. Ako ay nag-iisang anak. Doon nag-asawa po yung mama ko at mayroon po akong stepfather. Hindi na po sila nagkaanak. Lumaki po ako sa pag-aalaga ng aking tiyahin at lola sapagkat kinailangang magtrabaho ng aking mama abroad pangtustos sa pangangailangan ko. Sa aking pagbabalik tanaw ay napagtanto kong karamihan sa mga priorities ko ang pagkalulong sa bisyo, mga panandaliang tagumpay at makasariling pamumuhay ay dahil sa paghahangad kong mapunan ang bagay na ang Diyos lamang ang kayang pumuno. So lumipas nga po ang ilang taon, nawala na po sa isip ko ang 611 Church. So wala na, nag-graduate na po ako, nagwo-work na po ako noon. For 3 years na po ako nagwo-work sa Tabuk, Kalinga. So ako po ay naging teacher. Ngunit ilang taon man ang lumipas, ang Panginoon hindi ako nakalimutan. Alam mo yung parang sinundan niya ako doon. Nagpadala siya ng mga young prof ng church, okay, si Ma'am Chel, Chris Chel Miguel. So, muli,
isa sa aking mga katrabaho ang nag-imbita sa akin dumalo sa 12th anniversary celebration ng church. So 12, kung maalala niyo po, ito po ay sa Penge, yung Greater Glory. Ayan, maalala ko pa po sina Papa Okan na naka-uniform ng vest na gold, ganyan. So pwede ba na ipakita yung picture? May picture ako dyan. yung una. Ayan. So asan po ako? Ayun. Sa likod. So yan po yung pagbabalik ko sa 611 Church. Parang nobody na nasa gitna ganyan. So hindi niyo po ako kilala noon kasi bagong balik lang po yan sa 611 Church. Andyan lang ako. And mula po noon, dahil sa pag-i-invite na rin ni Ma'am Christian sa akin, since nag-work po ako sa Tabuk, pero occasionally, everyday, umuwi po ako sa Tuguegarao kasi andito po yung boarding house ko sa Tuguegarao. And mula noon, mas naging regular na po yung pag-a-attend ko sa church. Ngunit ang naghudyat ng unang pagsuko ko ng buhay sa Panginoon ay noong ipinagdasal ako ni Pastor Dan during one altar call. Sabi niya sa akin, "You are longing for the love of a father." So, nagulat ako kasi hindi naman niya ako kilala. Napaluhod na lang ako at umiyak dahil maraming taon na rin akong nabubuhay sa pagkukunwaring maayos lang ako at maayos lang ang lahat sa buhay ko. Na tanggap ko na hindi ko nakita or nakilala yung tunay kong ama. So, in denial lang ako pala. Ayan, so, ngunit sa pagkakataong yon ay hindi ko na maitago dahil ano ba ang kaya kong itago sa Panginoon? Wala tayong kayang itago sa Panginoon. So mula po noon, nadagdagan yung apoy sa puso ko. Ito po ay during the Young Professionals gathering po ata ito. Every Thursday night. So every Thursday night po ako nag-a-attend. Every Thursday night nagpapasel group po si Pastor. Minsan sa long table, ganyan, madalas po ang usap ng mga young professionals. Doon po ako na-start na ma-disciple din ni Pastor. At hanggang sa tuluyan ko pong niyakap ang aking pagiging Kristiyano noong November 29, 2017 sa amin pong water baptism. Ayan. So ito po ay sa Wilmace. Kung maalala nyo po, may mga nakasabayan po ako nagpabaptize noon sa Wilmace. Ayan. So doon din po ako nabaptize noong 2017. Ngunit higit sa lahat ng mga ito, naramdaman ko at mas naintindihan ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Akala ko noon, kailangan ko munang ayusin ang sarili ko bago ako lumapit kay Lord. Kasi, alam mo yun, parang nahihiya ka namang lumapit kay Lord kasi parang dami kong kasalanan, Lord. Hindi pala ganon. Baligtad pala. You need to first come before the Lord at siya ang mag-aayos sa'yo. So, sa pamamagitan ng kanyang habag at biyaya, naintindihan kong hindi tumigil ang Panginoon sa pag-ibig sa akin. So, sa patuloy ko pong pagsuko ng aking buhay sa Panginoon, nagsimula siyang kumilos sa buhay ko. So, niligtas niya po ako sa aking mga bisyo, binigyan ng mga bagong desires, at natutunan ko siyang i-priority. So, sabi nga sa ating core values, God first, people second, and then the earth. So, tinuruan niya po akong maging mapagpakumbaba, binigyan ng mahabang pasensya sa pamamagitan ng aking mga naging estudyante. So, computer subjects po kasi yung tinuturo ko, so medyo technical po siya. Every now and then, magtatanong po yung estudyante, "Sir, anong pipindutin? Anong kailangan pindutin?" So, talagang hahaba po yung pasensya mo kung yun ang palaging tanong ng mga estudyante sa'yo. So, thank you, Lord. So, niligtas na din po ako, hindi lang sa isa, ngunit sa 2 aksidente sa motor. Ayan. Pinagaling niya ang boses ko sa stage habang nagpapaawit. Pinagaling niya ako at gumawa pa siya ng paraan upang mabayaran ang hospital bills ko noong na-hospital ako dahil sa pneumonia. Sinagot niya ang panalangin kong makilala siya ng aking mama. Siya po ay nasa Hong Kong hanggang ngayon at member na po siya ng 611 Hong Kong. Nabaptize na din po siya. So praise God. Hindi lang po yun, kasama niya rin po nag-attend ang ilan sa mga pinsan kong nasa abroad din. So, sa Jones naman, may nagpatayo ng church malapit mismo doon sa bahay namin. So, meron po kasi tayo mga prayers sa church na kung susunod ka sa Panginoon, gagawa mismo ang Lord ng paraan to makapag-preach
marinig ng family mo yung word. So, tunay nga na ang Panginoon ay tapat sa pangako niya. So, sila po ay nag-a-attend doon kasama ang ilan kong mga kamag-anak. So, malayo man ako sa kanila, ang Panginoon kayang-kayang abutin ang mga pamilya ko, ang mga relatives ko. So, ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko ay hindi lang po lumalim, bagkus ito pa ay lumawak. Kahit na malayo ang aking pamilya at kamag-anak, binigyan ako ng Diyos ng isang pamilya sa pamamagitan ng 611 Church at sa buhay po ni Pastor Dan at ang kanyang family. Ayan, so ito na po yung mga times na sinasama na nila ako kahit sa family camp kasi kahit wala akong family, sasama pa rin ako sa family camp. So part din po ako ng aming association na ba yun? Team Bahay. Team Home. Isa sa mga alaga po ni Pastor. So at I just want to take this opportunity since today is Father's Day. Gusto ko lamang pong hingin ang pagkakataong ito na pahalagahan at pasalamatan si Pastor Dan. And his family. So isa po sa pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang pag-ibig sa akin ay sa pamamagitan ng buhay po ninyo, Pastor. Sa paghahatid nyo sa akin pagkatapos ng YP service, ayan, kasi wala pa po akong any mode of transportation noon, nakikisabay lang po ako sa inyo. Noong nakita nyong nahihirapan ako mag-bike, tsaka yung concern din kayo sa safety ko, binili nyo na po yung bike. At pinalitan po ng motor. So pinatuloy na po ni Pastor sa akin yung motor niya noon. And noong nag-pandemic, ayan, pinauwi po kaming lahat sa dormitory. Nagdo-dorm po kasi kami noon sa Tabukna. So doon kami nag-stay. Pero noong nag-pandemic, pinauwi po kaming lahat. So wala na po akong boarding house, wala na ang lahat. So pinatuloy po ako ni Pastor sa kanilang bahay. Sa Penge, sa bahay po ni Pastor Bert. So noong mga panaong yon, hindi ko po lubos ma-realize o ma-recognize yung lalim ng mga sakripisyo po nila Pastor Dan para sa amin. Kahit hindi naman nila kami kaano-ano. Ngayon, naintindihan ko na minahal at binamahal ninyo kami sa pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Kaya maraming salamat po, Pastor, sa pagtayo bilang aking spiritual father. Happy Father's Day, Pastor. So, sa pagpapatuloy po, ako ay tuloy-tuloy na itinaguyod ng Diyos sa trabaho, sa ministry. Ayan. So, may mga next slides pa yan. Yan ay 13th anniversary. Ayan. Kasali na po ako doon sa mga organizers. Noong 12, andun lang ako audience. Ayan. Pero 13, andun na ako ako po yung medyo kalbo doon. Ayan. Kalbo era ko po yan. Next. Ito po is Crown na po ito. Glorious Church. Ayan, next. His love endures forever. Next. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. And then next, yung last year lang po ito. Launch 2025. At ngayon especially. So, I thank God for His, talagang tuloy-tuloy yung promotion na binibigay sa akin ng Panginoon at paggamit niya sa buhay ko. So, maging po sa usaping pag-ibig ay prinomote din po ako ng Panginoon. So, akala ko noon hindi ko kayang magmahal. Ayan. Yung masaya na akong single na lang. Tinanggap ko na sa sarili ko na mamamatay na lang akong single, ganyan. So, yun po yung akala ko kasi medyo madrama po ako noon. Hindi ko kilala yung tatay ko. Dahil dyan, magiging single na lang ako, ganon. So, meron po palang yung pagiging orphan ko, may kaakibat na ganong epekto pala. So, dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, binuksan niya ang puso kong magmahal din. Nung nakaraang July 26 lamang last year, ay ikinasal na kami ng akin po ngayong mapagmahal at napakagandang asawa. Amen. So, binago po ng Panginoon ang aking kaisipan at binigyan ng bagong pagkatao. He made me experience the deep and wide love of a father
that I was searching for my whole life. So ngayon, ako'y nasasabik sa maraming taon pang paglilingkod ko sa Panginoon, kasama ang 611 Church, 611 Family, at alam kong tayo po ay sasamahan ng Panginoon hanggang sa huli. Happy anniversary po. Happy Father's Day, and to God be all